Oo, yung topic niyan ano yan na Kristiyano, panahon ng Kristiyano yan patungkol. I-clear mo sa ano para alam yung clear mo dun sa Ito hindi nag-aano. ito to. Hindi, okay I-pin ko na lang yan. kasi Okay na yan. Basta yun yung topic. Kasi syempre, ipapaliwanag ko kung ano. Sige ako na ano dun. Oh, sige, salita na ka dyan. Ako Papunta rin naman magpo-post. tayo dun eh. Kuya Viewerista, pakibigyan po ng timer si Kajan. Yan. Yeah, okay na, latag na Kajan. Sige po. Okay. Good evening. Kuya Bio, pwede mo yung palakihan mo ako, Kuya Bio, yung ako lang isa. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Patutunayan ko po ayon sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Dito po mababasa natin ano po ba yung ibinigay ng Diyos na pwedeng kainin at bawal kainin. Ito po yung unang ilalatag ko. Dito po sa ito. Dali lang wait lang. Dali lang, wait lang Hindi lang, running time. Walang problema. Okay, overage na siya. Kaya sabi niya sa akin, ikaw na lang, huli. Ano sana kasi siya yung pinakang Wait lang hinahanap ko lang. Sige lang, okay lang yan. Okay. Dito po sa Levitico 11 at patuloy, ito po yung mga binigay ng Diyos na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Basahin natin yung 11. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin niyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa makakain ninyo. Ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo kahit na ngumunguya ito ngunit hindi biyak ang kuko ay di dapat kainin. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkain mula sa sikmura ngunit hindi biyak ang kuko. Hindi ito malinis kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay ngumunguya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko nito. Hindi ito malinis. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne ni hihipuman ng banggay ng mga hayop na ito, marami ito para sa inyo. Mapapansin nyo sa talatang ito na walang binabanggit ni hindi binanggit sa talatang ito yung dugo. Dito sa talatang binasa natin, kung napansin natin, merong ibinigay na Diyos na hindi dapat kainin. Ngunit, meron din siyang wala tayong mababasa sa talatang ito na yung dugo. Meron tayong katunayan na ipinagbawal talaga ng Diyos ang pagkain ng dugo. Dito po sa Deuteronomy, dali lang naglalag yung cellphone ko. Naglalag yung cellphone ko. Naglalag yung cellphone ko. Ito. Dito po sa Levitico 17:3-5
Ang sino mang Israel na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo nang hindi dinadala sa pintuan ng toldang tipan upang ihandog sa akin, ay nagkakasala sa dugong pinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Ang layunin nito'y upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin na parang. Dapat nilang dalhin iyon sa pari na may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Dito mapapansin natin sa talatang binasa natin, yung pinahandog ng Diyos. Kasi sa unang bayan ng Diyos, yung mga hayop ang ginagamit bilang panghandog. Opo. So, dito naman sa Deuteronomy, wait lang lag naman ang cellphone ko. Dito naman po sa Deuteronomio, ang sinasabi dito, ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag ninyong kakainin ang dugo. Sa halip ay patuluin ito sa lupa. Huwag ninyong kakainin iyon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh. Dito sa talatang ito, noon pa man sa unang bayan ng Diyos, talagang pinagdidiinan na ng ating Panginoong Diyos na huwag kumain ng dugo. Sa pagkakataong ito, napapatunayan po natin batay sa mga binasa nating talata na ipinagbawal talaga ng Diyos ang pagkain ng dugo. Nabasa din natin na merong ipinagbawal, merong mga binigay ng Diyos na pagkain, mga hayop. Pero yung dugo, hindi pinag-utos na pagkain. Malinaw dito sa Deuteronomio na wag, 2 beses binanggit yung wag ninyong kakainin ang dugo. So mamaya sa pangalawang ista natin, patutunayan naman natin sa panahong Kristiyano. So, wave ko na po yung time ko at ako'y ready na sa matanong. Ayun, wini-wave na daw yung time. So, ilang minutes po yung cross-examination? 10 din 10. 10 din, Kuya Aaron? 10 running time yan. Oo, sige. So, 10 minutes po yung cross-examination and yung pag-answer natin, if it is a categorical, it should be answered by yes or no. And then, to follow yung yung explanation, merong 20 seconds to explain. If meron po kayong objection sa moderator or any concern within the question, kindly address the moderator and wag nyo pong sapawan yung nagtatanong at sumasagot. So, yun lang. Kuya Viewerista, pakibigyan po ng 10 minutes si Kuya Frost. Ayan. Unang tanong kay Neil, handa ka na bang matanong? Yes, handang-handa na po. Next question. Ayon sa mga nilatag mo, saan pumasok doon ang panahon ng Kristiyano? Gaya ng sinabi ko, sa pangalawang latag ko, ipapaliwanag ko sa iyong mabuti. Yung unang mga pinaliwanag ko, yun kung saan nagmula yung kautusan ng pagbabawal ng dugo. Malinaw sa binasa natin, sa unang bayan pa lang ng Diyos, ipinagbabawal ng dugo. Pero kung hinahanap mo sa panahong Kristiyano, Next question, ipapaliwanag ko bro. sa iyo mamaya. Mukhang lumampas na Next question ko is, ayon sa first presentation mo, tanggap mo ba na wala kang nilatag patungkol sa panahon ng mga Kristiyano?
Yes, sapagkat ang nilatag ko sa iyo kung saan nagmula o nag-umpisa yung pagbabawal ng pagkain ng Diyos. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, gaya ng sinabi ko sa presentation ko, ipapaliwanag ko sa panahong Kristiyano yung pangalawang stand ko. Next question. Nung binasa mo yung Leviticus 11, dahil klaro naman, sabi mo, hindi ito panahon ng Kristiyano, tinatanggap mo ba na yung mga nilatag mo dyan, walang kinalaman dun sa topic natin? Malaki ang kinalaman noon sapagkat yung pagbabawal ng kautusan ng pagkain ng dugo nagmula pa sa unang bayan ng Diyos. Kaya yung pagbabawal ng dugo ng Diyos, simula pa yan sa unang bayan niya. Next question. Yung dinuguan ba ay sa palagay mo uri ng pagkain? Yes or no? No, kasi nabasa natin sa Deuteronomio, sinabi ng Diyos, wag na wag ninyong kakainin ang dugo. Sa makatwid, hindi pagkain ang dugo. Yan. Ibig sabihin mo bro, kapag sinabing wag kainin ay hindi siya pagkain in technical terms? Yes, sapagkat doon naman sa Levitico 17:10, ang sinasabi doon, ipinangahandog ang dugo sa kasalanan, para sa kasalanan. Kaya hindi talaga ipinapakain ng Diyos ang dugo, sapagkat sa unang bayan ng Diyos, ginagamit yun para sa pangtubos. Yun. Next question bro. Tanggap mo ba dyan sa Leviticus bawal yung mga baboy? Yes, tama. Dito sa binasa natin dito sa Levitico, yes, tama. Doon sa binasa natin sa Levitico, dito ipinapakita ko lamang na walang binabanggit o hindi kasama ang dugo dito sa ibinigay ng Diyos na para kainin ng nating Okay. mga tao. For the last question, dahil bawal dyan ang baboy, ibig sabihin ba yung baboy ay hindi pagkain? No, sapagkat diyan sa lumang tipan, marumi yan. Itinuturing ng Diyos na marumi yan. Pero meron akong babasahin sa iyo mamaya. Objection lang, na yung- objection. Ay, ano po yung objection? Ang tanong ko kasi, kung ibig sabihin ba na bawal ang baboy ay hindi siya qualified as category ng pagkain? Yan po ba ay categorical question? Yes. Kuya Ross? Yes or no lang siya kasi. Oo. Hindi siya Ayun ka dyan, categorical Ako ng no question siya. Paki-answer po Okay, ng okay, so categorical pinignan. and then meron naman po kayong 20 seconds to explain. Sige, Ayun, pakiulit pakisagot yung siya tanong. categorically. Ulitin ko yung tanong. Pakiulit Yung baboy yung ba sa tanong. panahon na yan ay considered na pagkain o hindi? Okay, yung sagot ko, no. Sapagkat itinuturing nga ng Diyos na marumi yun para sa mga hinirang niya. Kaya nga sinabi doon sa Levitico, yung baboy, biyak nga ang paa, ngunit hindi ngumunguya. Kaya marumi ito para sa inyo. So sa makatwid, hindi pinapakain ng Diyos kasi nga marumi. Okay, sige. Last question pala kasi clarification yung kanina. Last question. Ngayon ba yung baboy considered na siyang pagkain? Ubusin mo yung oras mo, Prots. Hindi, sige, last question na to. Kasi maglalatag na ako. Unti lang naman yung nilatag mo, bro. Last question ko is, yung baboy ba sa panahon ngayon ay pagkain? Yes, opo, sapagkat nilinis na po ng Diyos yung baboy. Sa panahong Kristiyano, wala na po yung kautusan na ang baboy ay nabibilang pa sa marumi. Okay, wave ko na yung time ko, para makapag-present na ang affirmative. Ayun. Proceed po tayo sa sa latag ng negative side. So, negative, you have 10 minutes and your timer will start kapag nagsalita. So, moderator po ng live, pakibigyan po ng 10 minutes si Kuya Frost. Ayun, magandang gabi sa lahat, Papadaliin natin. Una, i-define natin ng pagkain. Ang pagkain per se, ito yung something that is edible, hindi nakalalason. Ngayon, yung affirmative, ang trabaho niya sana, i-define itong mga to. Dahil hindi niya dinefine kung ano ba yung pagkain, ito yung edible, sinabi ko na nakakain,
Yung prohibition, hindi naman yan ibig sabihin, hindi na ito pagkain. Pinagbawalan lang na kainin. Para maging klaro, no? Kasi tatakas siya, natatanggalin niya ito sa kategory ng pagkain. Bakit? Kasi tinan mo, isipin nyo yung latag ko, tinanong ko siya kung yung baboy ba is pagkain. Ang sagot niya, dalawa. Yes, at the same time, no. Bakit? Kasi nalilito siya nung unang latag niya, dahil sa lumang tipan, pinagbabawal, ibig sabihin, hindi siya pagkain per se. Ngayon, nagkakaroon tayo ng problema doon by category. Pero, pag tinignan mo siya, pagkain naman talaga siya ng mga hintil, ng mga hindi nakakaalam ng aral. Kasi syempre, yan yung yan lang naman ang source ng buhay ng tao, yung mga nasa paligid ng mga hayop, Pero dahil doon, basagin na natin yung mga nilatag niya. Unang-una, nilatag niya lahat ay patungkol saan? Lumang tipan. Ngayon, anong implication ng paglalatag niya sa lumang tipan? Naging mahina ang first presentation. Sobrang basag ito dahil saan? Dahil unang-una, dahil naglatag siya ng patungkol sa lumang tipan, hindi ito pumapatungkol sa topic namin na na mga Kristiyano. 'Di ba malinaw naman bro ang topic natin, patutunayan ng affirmative. Yun yung target niya, affirmative siya Target niya dapat patunayan na ang pagkain ng dugo ay bawal sa panahon ng Kristiyano. Ngayon, pakita naman natin yung reference natin na yung pagbabawal na yan ay hindi na applicable sa panahon ng Kristiyano. Bakit? Yung mga nilatag niya sa Leviticus, Deuteronomy, patungkol yan sa atonement o pagsasakripisyo ng dugo, which is hindi na tayo tied dyan. Sinabi nga dito sa sa Mark 7:19. O basahin natin Hindi na ako wait lang, nakalimutan ko buksan yung laptop. Mark 7:19 Sabi dito, for it doesn't go into their heart, but into their stomach, then out of the body. In saying this, Jesus declared, ano yung diniklara niya? All foods are clean. Ngayon, dahil pinasok na natin sa kategory ng foods, itong dinuguan, kasi nakakain siya, edible Yun yung definition ko ng ng pagkain. Ngayon, malinaw na sinabi ni Jesus, malinaw na sinabi dito, na diniklara na ni Jesus Christ na ang pagkain ay malinis. O ano pa? Papatibayin pa yan nino. Sabi dito sa, wait lang sabi dito sa Marcos, ay parehas lang pala to. Yung Marcos Tagalog lang. Eto. Anong implication ng mga gumagawa ng mga ng mga utos sa pagkain, no? Sabi dito sa unang Timoteo 4. Sabi dito sa 2, ang katuroang ito ay pinapalaganap ng mga taong sinungaling at mga manhid na budhi, pinagbabawal nilang pag-asawa at ilang uri daw ng ng pagkain tulad ng example, dinuguan. Sipin niyo gumagawa sila ng ng bagong yung dinuguan kailan lang yan ginawa na uri ng pagkain. Ngayon gumawa sila ng standard nila. Ngayon pasok sila saan? Pasok sila saan? Sa pagbabawal ng ilang uri ng mga pagkain. Bakit? Kasi sinabi na nga malinaw sa Marcos, si Jesus Christ na ang nagdeklara na malinis ng pagkain. Wait lang dito sa sa Colossus 2 wait lang Colossus tuloy. Wait lang, nakalimutan ko. Nakalimutan ko pa. Mga verse, sorry. Dito rin sa Roma 6:14, yung pagpapatunay na wala na tayo dun sa hindi na tayo nakatali sa law, Mosaic law. Yung mga dietary law, sinabi dito, you are not under under the law, but you are under grace. Ngayon, dahil sila tinatali pa rin nila yung sarili nila dun sa batas noon, dapat sundin nila yung lahat, tama ba? Susundin nila yung bawal na pagkain sa mga baboy, bawal na pagkain sa ganito, kasi feeling nila nagkakasala sila doon. Tsaka ang problema ng affirmative, hindi niya pinakita anong klaseng kasalanan ang magagawa sa pagkain. Di ba dapat bilang affirmative, pinatibay mo anong kasalanan, anong idudulot sa'yo ng isang klaseng pagkain? Mawawala ba yung kaligtasan mo? Wala siyang nailapag. Bilang preemptive strike sa possible na ilatag niya sa acts, sa gawa, uunahan na natin yung affirmative kasi
Yun lang naman ata ilalatag yung susunod. Yung abstain. Unahan na natin para mawalan siya ng latag. Yan ay patungkol sa Hudyo, Jewish Christian, at saka mga Gentile Christian. Dahil sinabi dyan, abstain, baka sabihin mo, prohibition, pagbabawal. Abstain ay pag-iwas. Dahil mahaba pa yung time ko, babasagin na natin yung possible na attack mo. Pag tinanong kita dyan, sorry, nag-ano na ako agad, nag-preemptive na ako. Kahit dyan sa Acts, hindi mo mababasa, no, na forbidden o mahigpit na ipinagbabawal o nakasalalay sa pagkain yung kanyang kaligtasan. Malinaw naman yan kahit sa unang Korinto 8, mababasa mo na wala sa pagkain ang katayuan mo sa harap ng Diyos. Ngayon, gusto ko sana na itong affirmative natin, no, makapagtanong naman o makapagpaliwanag sana kung anong klase, anong malalabag sa Diyos. Mawawala ba itong mga kumakain ng dinuguan sa kaligtasan? At sana matumbok niya yung topic namin na papatunayan niya ang dinuguan sa panahon ng Kristiyano ay pinagbabawal. Ayan ha. Malinaw na stand ko ay tutol ako sa kanya. Kasi napatunayan ko naman ano ang pagkain by definition of terms. Pagkain, something that is edible. Edible. Malinaw naman yan, no? Ginawa ng Diyos for human consumption. Pangalawa, ang dinuguan, pagkain kasi human consumption at binigay ng Diyos. Pangatlo, nilinaw naman yun sa Marcos na lahat ng pagkain diniklarang malinis. At sinabi din naman yun ni Paul na nothing in itself is unclean. Ibig sabihin, wala talagang marumi. Nilinis na, pinakita naman yun, bro. Ngayon, i-wave ko na yung time ko. Makakapag-conclude ako dito sa time ko na to pala na ang affirmative, walang naintindig sa first presentation patungkol sa aming topic na patutunayan niya ang Kristiyano, ang pagkain ng dinuguan sa panahon ng Kristiyano ay pinagbabawal. Yun. Ayun, tapos na po ang latag ng negative side. So, affirmative, dako po tayo sa cross-examination mo sa latag ng negative. You have 10 minutes to ask, and negative you have, if it is categorical, then should be answered categorically, but you have 20 seconds to explain. So, pakibigyan po ng 10 minutes si Kajan. If may objection po, sa moderator po ito i-address. Ayan, pakibigyan po siya ng 10 minutes. Ayan, Kajan, tanong. Okay, first question. Handa ka na bang matanong ng may dala ng tunay na aral? Yes, handa na akong matanong kahit ng mga maling aral, yes. Okay. Second question. Yung paksa natin, patutunayan ko na ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo ayon sa Biblia, o patutunayan ko na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo sa panahong Kristiyano? Alin doon ang tama sa paksa natin? Yun, ang tama sa paksa natin, yung pangalawa, bro. Kasi kung tutuusin sa Bible, hindi na siya debatable na ipagbawal yung panahon ng Mosaic Law, kasi malinaw naman letra por letra ang hamon mo sa akin sa panahon ng Kristiyano, bro. Next question. Kung yung pangalawang ang pinipili mo sa panahong may binanggit sa panahong Kristiyano, bakit kanina hindi mo pinabago yung paksa natin na ang patutunayan ko na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo ayon sa Biblia? Actually, bro, nag-agree na tayo dyan nung nakaraan pa, no? Pinin ko rin dito sa Comsec at binanggit din naman ng moderator ata yung specified topic. Ngayon, dahil malinaw naman siya, dapat wala ka ng objection dito sa topic natin, bro, kasi malinaw. Panahon ng Kristiyano. Next question. Okay. Ano ang ating paksa
patutunayan ko na ipinagbabawal ng ang pagkain ng dugo ayon sa Biblia. Tanong, meron ba akong inilatag na mababasa letra por letra na sinasabing wag na wag ninyong kakainin ang dugo? Meron o wala? Meron kang nabasa pero ano yung problema doon? Anong implikasyon nun? Hindi ka pumasok sa panahon ng mga Kristiyano. Bakit? Mag-a-agree din kami kahit na sinong mga Katoliko na nung panahon ni Moses, bawal talaga ang dugo dahil based sa ceremonial law, inaala yan para saan? For atonement na siya namang tinupad na ni Kristo. Oh, next question. Kung meron akong nabasa sa aking mga nilatag na patutunayan kong ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo ayon sa Biblia, sa makatwid, natindigan ko yung paksa natin o hindi ko natindigan? Hindi. Bakit hindi mo natindigan? Malinaw na ang ginamit mong referensya Old Testament at hindi pumapatungkol saan. Sa topic na patutunayan mo ang pagkain ng dugo ay bawal sa mga Objection, Kristiyano. moderator. Okay, next question. Objection May, muna, may objection. objection po. Sige po, ano po yung objection ka dyan? Ang tanong ko sa kanya, malinaw. Ang paksa, patutunayan ko na ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo ayon sa Biblia. Ang tanong ko, meron ba akong nabasa doon sa stand ko na ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo? Counter objection. Sige po, ano yung counter objection? Ang tanong niya sa akin malinaw. Kung napatunayan niya ba? Hindi naman tinatanong niya kung may nabasa. Ang tinanong niya kung may napatunayan. Sabi ko hindi niya napatunayan. Kung may napatunayan. So, ang ruling ko po dito is, kanina po kasi, kinlarify naman yung topic. Chinat po ni Kuya Frost yung topic ka dyan, inulit na sa panahon siya ng Kristiyano. So, I will accept his question. Proceed po tayo sa next question ka dyan. I will accept his Okay. answer. Okay. Yung bayang Israel ba, mga hinirang ba ito ng Diyos na dapat sundin ng mga hinirang yung utos ng Diyos? Yes or no? Sige, sasagutin ko na lang, no. Syempre, kailangan nilang sundin ang utos ng Diyos, Pero, mag-stick ka dun sa topic o presentation ko na malinaw na tinibag ko yung presentation mo, bro. Ang dami kong nilatag na talata. Leviticus, Colossus, Roma, Marcos, 1 Timothy 4. Yung mga nilatag ko, bro. Next question. Kuya Bio, pwede akong palakihan? Tol kasi, palakihan ako, Ayan, Kuya Bio. saglit. pakilakihan po. Ay, Ate Vex, ako po pala, ako po. Ate Vex. Ayan. Ayan, nawala. Ako po, Ate Vex, ako po. Ang sabi dito sa talatang 7, ang baboy, biyak na ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Tanong, yung baboy ba pagkain dito sa lumang tipan? Yes or no? Technically, yes. Kasi by definition, sinabi ko, anything that is edible and for human consumption, pagkain yan. Pero, pansamantalang binawal. Hindi ibig sabihin na binawal, hindi na siya category na pagkain. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo na dito sa mga talatang binasa natin, doon sa binasa mo na Gawa 15:28-29, tanong,
Kapag ba mayroon ka bang nabasa doon sa gawa na kainin ang dugo? Doon sa gawa na pre-emptive strike ko, technically wala. Ang sabi diyan umiwas. Pero yung prohibition na topic natin, ipinagbabawal, walang nakasulat doon, bro. Next question. Yung pag sinabi bang umiwas, pwedeng kainin o hindi pwedeng kainin? Ayan, pag sinabing umiwas, pwede pa rin kainin, bro. Pero malinaw naman diyan, pinapaiwas sila. Bakit? Kasi may scandal pagdating sa Jewish Christian at saka Gentile Christian. Kasi nung yung mga Hudyo, naniniwala silang bawal yan kainin. Ngayon nagsama sila in context, pinapaiwas sila para hindi sila magkagulo. Next question. Okay. Ngayon, ang sunod na tanong ko sa'yo, kung yung sinasabi pag umiwas, sinasabi mong pwede pa rin kumain, tanong, may pagsunod ba sa mga inuutos ng apostol pag sinabi mong pwede pa rin kainin? Dun sa sinabing umiwas, technically, no, nung hindi mo sinunod yun, dahil nagkakagulo nga itong mga Gentile Christian at Jewish, syempre, hindi ka sumusunod. Pero according sa latag ko, sabi na nga doon, nothing can defile a person. Yun, yung pagkain doon sa Mark 17. Tapos sinabi na rin, nothing is unclean. Next question. Okay. Dapat ba nating sundin ang mga itinuturo ng mga apostol? Yes or no? Kasi, yes or no? Actually, yes pa rin yan, bro. Dahil iniisip ng mga apostol nung panahon na yan para hindi sila magkagulo. Siyempre, susundin mo sila, bro. Pero, yung topic natin, yung prohibition, talaga bang mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dinuguan? Yun ang patunayan mo, bro. Okay, next question pala. Okay, next question. Sa mga inilatag mong talata, meron ka bang nabasa letra por letra na pwedeng kainin ang dugo? Meron o wala? Ayun, dahil gusto mo letra por letra, wala, pero implication ang dinuguan dahil binanggit ko na siya per category, no, na siya ay pagkain. Ngayon, pwede siyang kainin. Bakit? Binasa ko na yun kanina. Jesus declares all foods are clean. Letra por letra dahil pagkain ang dinuguan. Next question. Okay, wala na akong Ayan, time na po. So, ano bang sunod natin dito? Rebuttals ba, Kuya Frost? Rebuttal. So, unahin muna natin yung negative sa rebuttals, tapos affirmative, and then sa closing statement is mauuna ang affirmative at mahuhuli yung negative. So, affirmative, ready with your rebuttals. Ilang minutes po ito? Ilang minutes po ang rebuttal? rin, So, 10 minutes pa rin. Ganon pa rin, 10 pa same. din. 10 minutes ang latag, 10 Sige minutes po. ang question. Host or moderator, pakilakihan po si Kuya Frost. Pakibigyan po siya ng 10 minutes na timer for his rebuttals. And, Ako po. Kasi nagtanong siya eh. Ay, ako nagtanong eh. Ako na po ang magpapaliwanag. Nagpaliwanag na po siya eh. Nagpahayag na siya. hindi, ano po kasi, Kajan, sa rebuttals po, mauuna po ang negative tas affirmative kasi sa closing Hindi, statement conclusion po, yun, Soleil. Conclusion yun. Conclusion yun, mauuna ang conclusion. negative. Okay, sige. So, sige po si Kajan, pakibigyan po ng 10 minutes. Okay. So, dito napansin nyo yung mga sinagot ng ating kausap na tinanong natin siya kasi yung paksa namin, patutunayan ko na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo ayon sa Biblia. Tinanong natin siya, sa stand ko, meron ba akong nabasa o
o napatunayan na doon batay sa at paksa natin? Ang sabi niya, wala daw. Kalinaw ng mga binasa natin. Deuteronomio sa 12:23 hanggang 25, napakalinaw eh. Sa 24 sinabi, wag ninyong kakainin ang dugo. Napakalinaw dito na ipinag-uutos na wag din. Pero ang sagot ng kaibigan nating si Bros, wala daw akong napatunayan. Kayo na po ang humusga kung tama ba yung sinagot ni Prot sa atin na wala daw tayong napatunayan o nabasa sa Biblia na talagang ipinagbabawal ng Diyos yung pagkain ng dugo. Eto, papaliwanag ko sa iyo, Pros. Yung pinagmulan o mula pa man noong una, ipinagbawal na ng Diyos ang pagkain ng dugo. Oo. Doon pa lang, umagri ka naman eh. Sabi mo, agree naman kami sa panahong sa unang bayan ng Diyos, ipinagbawal talaga ang pagkain ng dugo. Umagri siya dun eh. Dun pa lang dapat tapos nang yung laban eh. Pero pagpatuloy natin kasi gusto niya sa panahong Kristiyano. Yung tanong natin, sabi kasi nila, may binasa kasi siya doon sa Marcos na nilinis na daw, nagbigay pa siya ng conclusion, kasama daw ang dugo doon sa Marcos na nilinis. Sa bagong tipan, kasama ba ang dugo sa nilinis? Ito basahin natin para maunawaan. Dito sa Gawa 11, 6. Simulan natin sa 5. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 ng sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop. Malinaw sa talata, binabanggit hayop. Lumakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-uutos. Nalilang, tandaan natin yung binabanggit dito, hayop, lumalakad, gumagapang, lumilipad. Yun ang binanggit tandaan natin. Na nag-uutos, pero Pedro, tumayo ka at magkatay at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi, linis na ng Diyos. 3 uri na nangyari yon at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Dito sa talatang binasa natin, nagbibigay kasi sila ng conclusion o haka-haka nila na yung dugo daw kasama sa mga nalinis na. Subalit, hindi tayo katulad ng iba na porket may sinabing nalinis, kasama na daw yung dugo doon. Ang binabanggit dito sa talatang 6, pinagmasdan ko ito, naroon ang iba't ibang uri ng hayop. Ano yung mga nilinis na binabanggit dito? Lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. So mga twin, yung mga nalinis na, ito sa mga nakikinig, hindi binanggit dito nakasama ang dugo sa nalinis. Ang tuwirang binabanggit dito na nilinis na ng Diyos,
yung binabanggit doon sa unang presentation ko sa Levitico 11 na yung mga ipinagbabawal o itinuturing ng Diyos na marumi. Ito na yun. Nasa bagong tipan ito nakasulat sapagkat ang gawa po ay sakop ng panahong Kristiyano. Nasa bagong tipan. So, kung natatandaan nyo mga kaibigan, doon sa unang presentation ko, may binasa tayong talata na ituturing ng Diyos na marumi. No? Dito naman sa bagong tipan, binabanggit din dito yung mga marurumi na itinuturing ng Diyos sa lumang tipan. Binanggit dito sa bagong tipan na nilinis na ng Diyos. Tandaan natin, walang binabanggit dito na kasama ang dugo. Kaya, napapatunayan natin na yung dugo mula pa man noon na ipinagbabawal ng Diyos na kumain ng dugo, kahit sa panahong Kristiyano, talagang wala tayong mababasa na letra por letra na ipinapakain o nilinis na yung dugo. So, itong talatang ito, malinaw dito na yung kahit doon sa lumang tipan na binasa natin kanina sa Levitico 11 na walang binanggit doon na dugo, wala. Binanggit doon mga baboy, kuneho, yun yung mga binabanggit doon, ibon. Kaya dito sa bagong tipan, ito yung mga nilinis na, hindi kasama ang dugo. Okay? Dito naman eto binasa niya na kanina, pero basahin pa rin natin. Sa bagong tipan, nananatili yung kautusan na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Eto, basahin natin. Binasa niya na to kanina pero basahin natin ulit. Dito po sa Gawa 15:28 hanggang 29, ito po yung nakasulat. Ayun, naglalag tayo. Dali lang Eto. Ang sabi dito, yung gawa po ay sakop sa panahong Kristiyano. Nasulat po ito sa panahong Kristiyano sa bagong tipan. Ang sabi sa 28, minabuti ng banal na espiritu at minabuti rin naming huwag na kayong bigyan ng mabigat na pasanin maliban sa mga ito na talagang kailangan. Ito kailangan. Huwag kayong kakain. Napakalinaw binanggit dito, wag. Philippine Standard Version itong salin na ito. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng mga binikti. Kung napansin ninyo sa bagong tipan o sa panahong Kristiyano, hindi lamang ang dugo ang ipinagbabawal. Ipinagbawal din sa panahong Kristiyano yung binikting hayop. Ano ba yung mga binikti? Yun ba yung karaniwang alam natin na pag binikti mo yung hayop? Hindi lamang po yun. Yung iba pang tao, yung iba pang kahulugan ng binikti, yung hayop na namatay muna bago lumabas yung dugo. Ipinagbabawal yun ng Diyos. So, napakalinaw sa lumang tipan o sa panahong Israel, sa bayang Israel, may kautusan na ng Diyos na bawal na kainin ang dugo. Kaya hanggang sa panahong Kristiyano, nananatili ang kautusan ng Diyos na huwag kumain ng dugo. Same na po. Ang negative side para sa rebuttal. So, palakihan po si Kuya Frost. May cross pa ako ng siguro 10 questions. Ay, may cross ka pa ba? Pagkocrossin pa ako para sa rebuttal ko. Ay, sige, ganun, Kuya. Sige, ganun pa daw. Yun. Ilang yun? 10 minutes din yun, no, Kuya? Tama ba? Sige. Ano na lang siguro, magta-10 question na lang ako para mabilis.
Wala pa akong time Yun, first question. Ayon sa binasa mo dun sa Acts, ano ang sinabi dyan? Umiwas o ipinagbabawal? Objection, unresponsive itong katapat natin, hindi siya sumasagot. Eto na, sandali lang. Sasagot na ako. Dali lang. Relax. Ang sabi mo, batay sa binasa ko, ang nabanggit dito, wag, wag kayong kakain ng dugo. Malinaw, letra por letra sa gawa 15:28. Ayun. Ayon sa konteksto at malalim na pagsasaliksik mo, ano ang nakalagay talaga dyan? Prohibition o abstain? Parehas kuya Parehas prots. Oo. Kasi, doon sa binasa mo, umiwas. Talagang nandun pa rin yung sinasabing wag wag umiwas, hindi pwede, kumbaga hindi pwede. Doon naman sa binasa ko, wag. Nawala siya yata. Next question ko is, ang dugo ba kinukonsidera mong maduming pagkain o malinis na pagkain? Ang sagot ko, hindi ko itinuturing kailanman na pagkain ang dugo. Next question. Ang dinuguan ba ay maruming pagkain o malinis na pagkain? Uulitin ko yung sagot ko, kailanman hindi ko itinuring na pagkain ang dugo or dinuguan. Next question. Ano para sa iyo ang pagkain? Definition. Ang pagkain, definition ng pagkain, yung nakakapagbigay ng sustansya, yung pagbigay ng sustansya ng lakas sa katawan. Ayun. Okay. Dahil yan ang definition mo ng pagkain, ang dinuguan ba na may sangkap na dugo, mga gulay, tsaka karne ng baboy ay nakakapagbigay ng lakas sa sustansya sa mga tao? Okay, yung sagot ko, yung binanggit mong gulay, yun ang nakakapagbigay ng lakas. Pero yung dugo, hindi, sapagkat bawal ng Diyos yun, ikapapahamak. Objection, moderator. Ang tanong ko, buong dinuguan, hindi kakakain ng gulay lang. Papaulit nung question, Kuya Frost. Yan, ang question ko kasi sa kanya, yung pagkain bang dinuguan na may halong karne, dugo, o kung ano pa mang mga rekados gaya ng gulay, ay nakakapagbigay ba ng sustansya at lakas sa isang tao? Yun. Categorical question siya, Kuya Jan. Pa-answer categorically. Pero meron ka naman kasing 20 seconds to explain. So, we would let you naman po to explain. Ang sagot ko, no. Kasi yung tanong mo, ayaw mong tanggapin yung sagot ko na yung gulay. Kasi yung tinuguan, hindi naman talaga nakapagbibigay na sustansya yan Oo. Kasi nga marumi. Marumi yan, itinuturing na marumi yan ng Diyos. Ngayon, next question. Meron ka bang scientific study na lang dahil itong sustansya, nutrients, patungkol yan sa science, na ang dinuguan na may protina ay sinasabi mong hindi nagbibigay ng sustansya? Meron ka bang maibibigay reference? Biblia ang pinagbabatayan ko, Prots. Oo. Kasi ang sabi ng Biblia, Objection, moderator. Ang tanong ko, may maibibigay ba siya? Yes or no lang naman yun. Madali naman yung sagutin. Ayun, sige po, Kajan. Pero, Kuya Frost, pakiulit yung tanong. i-allow ko si Kajan na na magbigay siya after he answered categorically. Sure. Okay. Ulit ng tanong. Dahil sabi mo kanina, by definition, ng pagkain nakakapagbigay ng sustansya at lakas.
Ngayon, ang tanong ko, may maibibigay ka ba na ang dinuguan ay hindi nakapagbibigay ng sustansya kahit scientific evidence? Kung sa scientifico ang yung tinatanong, no, wala akong mabibigay. Pero kung biblical tayo, na which is yan yung paksa natin, hindi nakapagbibigay ng sustansya yan. Bagos, ikapapahamak ng kaluluwa mo yan. Next question. Dahil wala kang may bibigay, hindi mo pala pwedeng patibayin yung una mong sinabi sa definition mo ng pagkain. Tama ba, Kajan? Objection mo na. Objection mo Sige na, po, what's moderator. the objection po, Kajan? Dun sa hinahanap niya sa akin, na proof, meron akong ibinigay. Hindi niya lang matanggap yung ibinigay kong sa kanya, yung sinagot ko. Ano po yung sinagot mo? Pakiulit. Yung sagot ko, kung biblical, ipinagbabawal hindi talaga nakapagbibigay ng sustansya yan sapagkat kapupuotan ng Diyos yan, ikapapahamak ng kaluluwa mo. Yun. Counter objection lang naman, maiksi lang to. Yung tanong ko kasi, referensya, kasi sustansya ang binabanggit niya, it must be answered by science. Kasi yung Bible, hindi naman niya nagbabanggit ng nutrition facts, di ba? Tama ba? Tama. So, Kajan, meron ka bang maibibigay na scientific facts po doon? Ulitin ko yung sagot ko. Ulitin ko. Kung sa scientifico yung tinatanong mo, wala akong maibibigay sa iyo. Pero kung yung Biblia na higit sa lahat na pagbabatayan natin, meron kasi talagang ipinagbabawal ng Diyos yan na binabanggit sa Levitico 17:10, kapupuotan niya, ikapapahamak ng kaluluwa mo, kaya Ayun, sige hindi po. ka magkakaroon ng matibay na Sige po, katawan Kajan. I pagdating will ng araw accept na po your pagbubuklod. answer Sige, kasi wave na ako. nasagot mo naman siya categorically. Moderator, mag-wave na ako at para makapaglatag na. Sige po. Paset na lang ng time ko, no? After nito, si Kajan naman ang magkocross sa'yo tapos maglalatag Oo, siya. conclude Tama ba? na. Conclusion na after. Conclusion Ako na yung na. maglalatag pagtapos siya mag-cross. Yan, palagyan ako ng time. Thank you. Yan, base naman sa mga tinanong natin sa kanya, by cross-examination, maliwanag lumabas anong definition sa kanya ng pagkain. Sabi niya, ito yung bagay na nakakapagbigay ng sustansya sa tao. Ngayon, kung ang dinuguan pala ay may protina o merong vitamins dahil may mga content yan ng gulay, malinaw pumasok sa kategory ng itong dinuguan. Kategory ng pagkain. Ngayon, dahil pumasok na siya sa kategory ng pagkain, kahit anong gawin ng affirmative side, lalabas na pasok sa mga nilinis, universal term ang ginamit dun sa Marcos. Kailangan pa bang isa-isahin sa Biblia kung ano yung nilinis na ng Panginoon? Kaya nga sinabing lahat, malinaw lahat sinabi. Basahin natin ulit Dahil allergic ka sa letra por letra, basahin natin. Sabi dito, asan na nga yun? Wait lang Mark. Wait, nakalimutan ko yung Mark 7, 19. Sabi dito, Jesus declared, all. Kapag sinabing all, iiwasan niya ba yung dinuguan? Hindi naman pwedeng isa-isahin niya lahat ng recipe ng Pinoy ngayon eh. 'Di ba? Malinaw naman 'yun, 'di ba? Iisa-isahin niya pa ba yung lahat, mechado, menudo, pwede. 'Di ba? Syempre technically, all ang gagamitin, general rule. Hindi na pwedeng isa-isahin pa sa Bible yan kasi dadami yung Bible verse. Mahirapan ka hanapin yung dinuguan niyan. Halimbawa, Marcos 7, 792 kasi nandun yung dinuguan, no? Syempre, general rule lang in-apply. Malinaw naman pumasok na sa kategory, no? Tsaka yung sinasabi mong makakapagpawala ng kaligtasan, siya namang nirepute ko na nung first presentation ko pa lang. Pinakita ko na sa'yo, no, na dito sa unang Korinto 8,
Sinabi dito, no, kahit mga pagkain na hinandog sa Diyos-Diyosan na nga itong nakasulat, no? Siya namang nilatag mo rin, nakala mo pinagbabawal. Sabi dito sa unang Korinto 8, wait lang, 8. Kaya tungkol sa mga pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan, ng mga bagay na ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Alam natin na iisa lamang ang Diyos. At sabi dito sa kasunod, yung 6 na tayo, tumulan tayo sa 6, no? Ay, saan na ba yun? 8 pala, sorry, mali ako. Unang Korinto 8:8. Ang sabi, ang pagkain ay ano daw, walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Isipin mo, itong mga to gumagawa talaga sila ng rules. Sabi nga dito sa unang Korinto 8, no, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Tama o mali? Tama, siya lang ang naggagawa ng rule. Sabi nga dito sa sa unang Timoteo 4, malinaw na binasa ko na to kanina, ang mga katuroang ito ipinagpapalaganap ng mga taong sinungaling, mga manhid na ang budhi, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain gaya ng dinuguan. 'Di ba? Nagbawal sila ng ilang uri ng pagkain. Malinaw naman letra por letra itong mga to sinungaling. Kasi wala na nga sa pagkain ang kaligtasan. At saka yung mga binabanggit niya, sa lahat ng nilatag niya, lahat Deuteronomio, Levitico, lahat yan hindi po matungkol doon sa topic na patutunayan niyang ang dinuguan o ang dugo ay bawal sa panahon ng Kristiyano. Ngayon, napakabigat ng nilatag natin. Nilatag ko rin kanina yung salita na you are not under the law, but you're under the grace. Patunay na hindi na tayo bounded dun sa mga binabasa nila sa Leviticus. Kung sinusunod pala nila yun, bakit kumakain sila ng baboy? Under dun sa Leviticus, bawal ka kumain nun. Ngayon, nagpapalusot na lang siya dun sa Marcos daw hindi sinama yung dinuguan. Siyempre naman, kailan lang ba yung ginawa yung dinuguan? Diba, logically speaking, sablay talaga siya. Dahil sabi niya, inuubo kasi ako. Sabi niya kanina, simula pa lang daw bawal na. Actually, nung simula Genesis, sabi sa Genesis 9:3 nga every moving thing that lives shall be food for you. Moving things every moving thing shall be food for you. Ngayon, baka sabihin, bakit hindi mo gawing pagkain yung tao gumagalaw yan? Technically, lalabag yan sa kautosan ng Diyos na wag kang papatay. 'Di ba? Baka maging maglokohan tayo dito Technically, nung unang panahon, lahat ng gumagalaw, kahit kainin mo yan, gumagalaw, may dugo yan. Pwede. O kailan lang yan pinagbawal? Nung may ceremonial law, o nung ginagamit na nila yung dugo saan? Saan nil ginagamit yung dugo? Kasi kanina mo pa yan in-out of context, patungkol yan sa kaligtasan nila. Para saan? Paglilinis ng kasalanan, saan ba? Inahandog nila kasi yan sa altar. Inahandog nila sa altar ang dugo. Ngayon, dahil naniniwala kaming si Kristo ang nag-fulfill ng paghahandog na yan ng dugo, siya na yung katuparan nun Hindi na kailangan. Atonement ang keyword sa'yo. Kasi baka hindi mo pa yan nababasa, tsaka yung mga nilalatag mo patungkol sa Acts, ilatag mo pa rin kahit na binasag ko na. Kapag sinabing umiwas, hindi yan katumbas, alam mo ba yung yung hierarchy yung intensity ng words ay hindi porket parang bawal, katumbas na nun ay, hindi porket sinabing umiwas, katumbas nun ay bawal. Halimbawa, umiwas ka sa maalat, kasi temporarily, bawal ka kasi may UTI, halimbawa. Ibig sabihin ba nun, prohibited kang kumain? Kasi sinabi umiwas? Malinaw naman yung kahit sa grammar na lang bro, makikita mo yung inconsistency o yung problema sa understanding natin sa mga words. Kasi kahit tignan mo sa English, abstain is not equal to prohibition. Prohibition, yan yung sinasabi mong pagbabawal. Tas ang dami mong binanggit, mawawalan ng kaligtasan. Ngayon, binasag na natin yan naman yung argumento mo doon. Kasi sabi, hindi sabi sa unang Korinto, sinabi naman yun, ulitin ko na naman. Unang Korinto 8.
Sabi dito, ang pagkain ay walang kinalaman saan daw? Saan? Sa katayuan natin sa harap ni Nel, na siyang nagsasabing bawal yung dinuguan. Sa harap ng Diyos, bawal. Walang ganun eh. Walang ganun nakasulat nila. Sabi dito, sa harap ng Diyos, walang kinalaman yung pagkain. Kaya ewan ko kung saan mo nahugot na ang pagkain ng dinuguan, na sabi mo nga by qualification na ang pagkain nakakapagbigay ng sustansyal lakas sa tao, pumasok naman pala by category na pagkain itong dinuguan. Malinaw. Ngayon dahil pagkain siya, unang Korinto 8, walang kinalaman ng pagkain. Ulitin ko na naman. Mabigat yan. At nung sinabi dun sa Marcos, kahit anong strawman mo dyan, kahit anong takas mo dyan, malinaw, nalalinis na lahat. At yung sinasabi mong Leviticus, hindi ka na bounded dyan. Hindi ka na nakatali sa ganyang batas. Pinalaya ka na nino. Hindi mo pa rin ba nakikilala yung nagpalaya sa'yo? Nasa pangalan na nga ng church nyo eh. Hindi mo pa kilala. Yan ang malaking problema ng pinaniniwalaan mo, bro. Napakaraming misunderstanding, incorrect yung sa grammatical yung exegesis, kasi ang ginagawa niyo kasi exegesis. Basa kayo dito sa Leviticus, gagawin yung patunay sa mga Kristiyano. 'Di ba? Isipin mo yung bro, yung problema nun. Yung patutunayan mo, remember, sa panahon ng Kristiyano. Nung nilinis na ni Kristo. Oh. Wala ka na dun sa ceremonial law. Napatunayan ko ngayon bilang negative side. Natutulan ko yung argument mo. Basag na basag siya bro dahil hindi mo na stand. Nagkontrahan kasi yung stand mo na ang dinuguan na hindi pagkain. Sa definition mo by default, lumalabas pagkain. Ano pa? Yung sinasabi mo naman nakapuputan ka ng Diyos, outside pa rin sa Christianity. Ngayon, to conclude agad dito sa rebuttal ko, napakatibay na hindi mo napatunayan. Hindi mo napatunayan, bro. Hindi sapat ang mga ebidensya mo para patunayan mong pinagbabawal ang dinuguan. Thank you. Yun lang, wave na yung Ayun. Wini-wave na daw po nung negative ang time niya. So, ano bang next, Kuya Frost? Kay Kajan na ba tayo? Cross-examination niya, then conclusion niya. Sige po. So, si Kajan ang magko-cross-examine sa'yo, tama ba? Yes. Ayun, 10 minutes ulit. Ayan, start na po Kajan, cross-examination. Okay, unang tanong sa iyo, Frots. Sa mga nilatag mo, meron ka bang nabasang pagkain ang dugo? Yun, pagkain ng dugo, dahil sinabi ko na nga, application, yes. Kasi dinuguan, may halo yan dugo. So pag pagkain, dinefine ko naman siya sa'yo kanina. Dinefine mo rin, pares tayo ng definition. So meron ka nabasa na okay na yan, nilinis na doon sa Marcos. Kung sagot mo ay yes doon sa tanong ko kung meron bang mababasang pagkain ang dugo, anong talata na sinasabi ang dugo ay pagkain? Ayun, no, doon sa Genesis, binasa ko yun sa'yo, all moving. Ulitin ko na lang Genesis 9:3. Sabi dito, every moving thing that lives shall be food for you. And as you gave green plants, I give everything. Mababasa mo doon, all moving. Pagkain yun. Next question. Okay, sabi mo, all moving nang tinutukoy ka mo dyan mga hayop. Pagdating sa Deuteronomio, ano ang ipinag-utos ng Diyos na gagawin kapag kumakatay ng hayop? Ibubuhos sa lupa ang dugo o ibubuhos sa kaldero ang dugo? Technically, dyan sa Deuteronomy, malinaw naman, ibubuhos sa lupa. Pero, ang dapat mong ipakita, pinagbawal yan hanggang sa Kristiyano. Malinaw, pinaliwanag ko sa'yo, ceremonial yan. Pag-aalay ng dugo, inaalay pa ngayon sa altar. Ngayon, sinabi ko sa'yo, hindi na tayo bounded ng ceremonial law. Next question.
Okay, next question. Ang sabi mo, kailan lang ginawang pagkain ang dugo? Tama? No, ang sinabi ko, ang dinuguan, recipe kasi yan bro. Combination yan ng mga, Objection, moderator, objection. okay. Sige. Ayun po, ano po yung objection? 2 beses niya binanggit kanina sa unang presentation niya at ngayon. Ang sinabi niya, yung dugo kaya daw hindi nalagay sa talata na pagkain dahil kailan lang daw ginawang pagkain ng dugo. Narinig kong sinabi niya yon. Opo. Oh. Ngayon, yung tanong ko sa iyo, counter objection. Ano yung For point of content clarification counter? lang naman to. Ang binanggit ko dyan, dinuguan, kasi sa recipe, binanggit ko pa nga yung mga mechado, apretada. Hindi na kailangan i-list down sa Bible. Kasi all na yung nakalagay, general rule. o sa pakatwid, yung dinuguan, hindi nasulat kasi kailan lang. Tama? Correct. Tama. Gaya ng apretada, bro. Malinaw naman yun. Okay. Sa mga nakikinig, sino ang paniniwalaan natin? Yung nakasulat sa Biblia no, na ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo mula pa ng bayang Objection, Israel. Objection. Wag mo i-cross-examine yung nakikinig. Ako yung Oo. cross-examine. Opo ka dyan. Sige. ah, Sorry. Yung tawag dito, yung sasagot is yung negative. So, appeal to ano yan? Sige. Appeal to majority yan. Sorry. Okay. Prots, etong tanong ko sa'yo. Sino ang dapat paniwalaan? Yung Biblia na ipinagbawal ng Diyos na pagkain ng dugo mula pa sa bayang Israel? O ikaw na nagsabi na kailan lang ginawang pagkain ng dugo? Sino ang dapat paniwalaan? Ikaw o ang Biblia? Yan. Dahil ang tanong mo sino, syempre ako ang dapat mong paniwalaan. Kasi ang tanong na sino, pumapatungkol yan sa person. Ngayon, kung dapat bang paniwalaan ng Biblia, yes. Kasi nakasulat naman dyan sa Deuteronomy, Leviticus, bawal nung panahon nila kasi ceremonial yan, ceremonial law. Ngayon, nung pinaliwanag ko sa'yo na wala na tayo dyan, we are not under the law, we are under the grace, natibag na kaagad yung paliwanag mo sa Leviticus at Deuteronomy. Next question. Okay. Kung ikaw ang dapat paniwalaan sa tanong na sino ang dapat paniwalaan, Biblia na noon pa ipinag-utos na pinagbabawal ang pagkain ang dugo, o ikaw na kailan lang ginawang pagkain, ikaw yung paniniwalaan. Ngayon, ang tanong, sa makatwid baga na kung ikaw ang paniniwalaan, tama ba yung sinasabi mo na kailan lang ginawang pagkain ng dugo? Yes or no? Again, nagkaroon na tayo ng point of clarification kanina. Dinuguan yung binanggit ko doon. Kasi sabi ko, recipe, kailan lang. Pero yung dugo, matagal na nilang ginagawang kainin yan. 'Di ba? Kaya nga nagkaroon ng prohibition. Kaya nga ipinagbawal kainin. Ngayon, sinabi ko, dahil loaded naman yung question mo, sasagutin ko pa rin. Kung sino yung paniniwalaan mo, ako. Ngayon, kung ano yung paniniwalaan mo, it tells the object, it tells about the object. Ngayon, Biblia. 'Di ba? Both kong nasagot yan. Next question. Okay. Doon sa Kagagawa 15:28 na sinulatan ng mga apostol ang mga hintil. Tanong, ang sulat ng mga apostol, wag or umiwas sa pagkain ng dugo. Tanong, saan nagmula yung isinulat ng mga apostol? Sa Diyos o sa kanila lamang? Kung ang tinutukoy mo nagmula, no, let's say sa Diyos, pero malinaw naman ang pag-iwas hindi katumbas. Wait lang bro, wag ka magano. Ang malinaw naman ang pag-iwas hindi katumbas ng prohibition. Kagaya ng explanation ko kanina, hindi porket pinapaiwas ka sa maalat, prohibited ka ng kumain nito. Kasi magkaiba yan ng magnitude o intensity. Next question. Kung inaamin mo na yung isinulat ng mga apostol sa mga hintil
ay nagmula sa Diyos, dapat sundin o dapat iwasan lang? Actually, dapat sundin yan. Kasi nga, yung concern dyan ng apostol, wait lang bro, wag ka mag-ano. Ang concern dyan ng apostol, na wag magtalo itong mga Gentile Christian at saka mga Jewish. Bakit? Kasi bounded at naniniwala itong mga Hudyo na bawal kumain ng dugo para hindi sila magkagulo. Respeto yan bro. Next question. Okay. Sa mga tweed, kung dapat sundin yung utos ng Diyos na huwag kumain ng dugo, sa mga tweed, sinunod ba ito ng mga hintil o hindi sinunod? Yes or no? Actually, pwede nang sundin yan o hindi, no? Pero, ang pag-iwas ay recommendation niya ng apostol para hindi magkagulo. Ngayon, bilang hintil, binasa ko na sa'yo, unang Korinto 8, nakasulat dyan, walang kinalaman ng pagkain sa katayuan natin sa harap nino ng Diyos. Walang kinalaman daw yung pagkain, bro. Malinaw, letra por letra. Okay, next question. Ang sabi mo kanina, yung isinulat ng mga apostol ay mula sa Diyos na dapat sundin. Ngayon, ang sabi mo naman, pwede or hindi pwede. Tanong, alin ang tama sa sinagot mo? Pwede na hindi pwede or dapat sundin? Alin ang tama doon? Sabi ko sa'yo, wag mo yan gagawin. Iiwasan mo yan nung panahon nino ng mga pagsasama nung Gentile Christian tsaka Jewish. Bakit? Kasi magkakagulo nga. Pero ang sinabi naman malinaw sa unang Korinto 8:4, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Ngayon, kahit anong beses mong banggitin yan, hindi mo makuha. Yung abstain at prohibition ay magkaiba technically. Hindi mo makuha yan sa explanation ko sa'yo. Okay. Ang sabi mo kanina, yung dinuguan ay hindi nasulat sapagkat malilito tayo kung saan masusulat yon. Ngayon, tanong ko sa iyo, meron ba tayong nabasa letra por letra? Meron ba akong nabasa letra por letra na itinuring na ng Diyos na malinis? Meron o wala? Meron, letra por letra. Sabi sa Marcos, Amen. ako na, meron na, 1, 2, 3. Sabi sa Marcos, binasa ko na yun kanina, 7. Sabi dito, lahat ay nilinis na dahil si Kristo ay Diyos. Technically, nilinis na. Siya yung nagsabi nun, implication yun. Next question. Okay. Sa talatang ito na itinuring na ng Diyos na malinis, meron ba tayong mababasa sa mga nilinis ng Diyos na dugo dito sa talatang ito? Meron o wala? Technically, sabi ko sa'yo, dugo, hindi mo ba dyan mababasa ng letra por letra? Pero ang implication niyan na lahat ng pagkain, dahil pumasok siya by your standard ng food, pasok na pagkain, lahat. Dinuguan, kahit hindi pa na nagawa noon yung recipe niyan, nakasulat na yan. Next question. Ang sabi dito, Wala ka ng time bro. Mag-ano na ako. pinagmasdan ko ito Conclusion. buti at makita ko roon ang Objection, wala ka. Ayun, panguri ng... ka dyan, time na po. Okay, salamat. Yan. 5 minutes yata sa conclusion. Ayun, 5 minutes sa conclusion. Pakibigyan po ng time si Kuya Frost. Palakihan po. Sige. Tulog na yung mga ano natin. Yun. Yun, thank you sa pag-expand. In 5 minutes. Yun. At para sa conclusion natin, malinaw, ang definition ko ng pagkain, something that is edible. Pinatibay ko yan sa Genesis 9:3 na ang lahat ng gumagalaw, no, considered na pagkain. Ngayon, tinanong natin yung negative side kanina, no. To be fair, tinanong ko siya anong definition ng pagkain. Sabi niya, anything o lahat ng yung mga bagay na nakakapagbigay ng sustansya at ng lakas sa tao. Ngayon,
Dahil napatunayan naman natin yan na may protina o yung dinuguan pumasok siya sa kategory ng pagkain. Ngayon ang problema niya, dahil pumasok na ito sa kategory ng pagkain, nakasulat sa Mark 7:19. 'Di ba? Pumasok siya sa kategory ng pagkain. Ngayon nakasulat na doon lahat ng pagkain ay nilinis na. Ngayon hinahanap niya doon bakit daw walang nakalista. Ngayon ang paliwanag diyan, hindi naman kailangan ilista sa Bible lahat ng nilinis. Bakit? Hahaba. Isipin mo, isusulat pa nila yung mechado, menudo, isaw, kare-kare. Ang dami, hindi yan menu. Hindi yan Jollibee. 'Di ba? Para ilista mo lahat dyan ng nilinis na. Isipin mo, para yung buffet na hahanapin mo pa dyan isa-isa yung mga nilinis na para lang sabihin mong nalinis na. Kaya nga ginamitan ng general rule. General term, all. Lahat. No, nabasa na letra por letra. Ngayon, lahat ng nilatag nitong negative side, saan siyang kategory pumasok? Old Testament, which is not tied sa Christian. Ngayon, isa na lang yung ginamit niyang talata para pumasok yan sa Kristiyano. Ano yung ginamit niya? Gawa. Acts. Anong nakasulat sa Acts? Sabi doon, abstain. Dahil abstain, hindi siya katumbas ng prohibition. Nag-fail din yung affirmative para patunayan na prohibition ang katumbas o mahigpit na ipinagbabawal o ano pa ba, nakakaalis ito ng grasya o grace. Wala binasa natin sa unang Korinto 8 na ang pagkain ay walang kinalaman sa harap ng ng katayuan natin sa Diyos. Sa harap ng Diyos, sorry. Walang kinalaman yun yung pagkain. Ngayon, siya pa rin yung nag-i-impose na may kinalaman. Pero anong nakasulat dito? Sa unang Timoteo 4. Inulit ko na to kasi nilatag ko na to kanina. Yung mga taong ito daw ay tinatawag na sinungaling at may mga manhid na budi, ipinagbawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin. Kaining may pasasalamat. Ngayon, itong mga to, naggawa sila ng standard na bawal ang dinuguan. Isipin mo yun, gumagawa sila ng standard. So, sila yung mga manhid at sinungaling. Kahit nilinis ng Diyos na si Kristo ang mga pagkain doon sa Marcos. Nag-fail talaga ang ating affirmative dahil qualify niya itong dinuguan na pagkain by his definition. Ngayon, ano ang implication ng mga pag-amin niya at paggamit niya ng mga lumang tipan? Ang implication niyan, hindi niya natindigan. Ang affirmation niya na bawal ang dinuguan sa Kristiyano. Dahil yun ang main topic. First presentation pa lang, nag-focus siya sa Old Testament, which is not tied to Christian. Binasag ko yan by inputting na ang ating we are not under the law. We are under the grace. At yung grace na yun, sino nagdala nun? At sinong naglinis ng mga pagkain na kinakain ng mga INC gaya ng baboy? Si Kristo. Yung mga pinagbabawal sa Leviticus, wag mo nang gamitin. Kasi hindi yan sufficient evidence para i-declare na hanggang ngayon pinagbabawal pa rin ang dinuguan. Kaya kahit anong gawin mo sa debating to, I will claim that I win. Napatunayan ka, nabasag ko lahat ng ebidensya mo, naatake pa kita sa possible na ilalatag mo in the first round. Sa cross-examination, pumalya ka agad. Pumalya ka rin kasi inamin mo rin yun na pagkain by definition ang dinuguan. Ngayon, to close, thank you sa mga nanood. Yun lang. Ayun, so, conclusion na ba kay Kajan? Tama ba, Kuya Frost? Yes, Olay. Ayun, meron kang Kuya Kajan, 5 minutes yata. Tama ba? Five minutes po. Pakibigyan po ng time. Ayan. Sige po. So, magbibigay muna tayo ng example sa Biblia na nangyari. Yung hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Ikinabuti ba ng unang tao yung hindi nila pagsunod sa utos ng Diyos?
Ang sabi ng Diyos sa kay dun sa unang tao, kay Adan at Eva, huwag kayong makakain nyo ang lahat, subalit yung punong kahoy na ipinagbabawal niya, huwag nyong kakainin sapagkat kayo'y mamamatay. Yun yung utos ng Diyos. Pero ngayon, dumating itong dyablo. Ang sabi ng dyablo, tunay kang hindi mamamatay kapag kumain ka niyan at ikaw ay magiging parang Diyos. Sa kasaysayan ng unang tao, alam natin na na yung pagsuway ni Eva at ni Adan, napahamak sila sapagkat mas pinaniwalaan at sinunod nila yung ipinag-utos ng dyablo na kumain nung ipinagbabawal ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon sapagkat kayo'y mamamatay. Ang sabi naman ng dyablo, kumain kayo noon. Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Tuwiran na nating nabasa sa Biblia na ipinag-uutos ng Diyos na huwag kumain ng dugo sa panahon sa unang bayan ng Diyos, maging sa panahong Kristiyano. Ang sabi ng mga kaibigan nating Katoliko, pwede kayong kumain yan sapagkat nalinis na yan. Di ba? Naihahambing natin yung rason ng mga kaibigan kating Katoliko doon sa nangyari sa unang tao. Ikipinahamak nila yung pagsuway nila sa Diyos. Ngayon, ito yung natin. Ang sabi ni Prots, hindi ko na siya daw yung nanalo. Basahin natin yung nakalagay na paksa. Patutunayan ko na ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo ayon sa Biblia. Kaya, yung binasa natin, yung Deuteronomio 12:23-24, napatunayan natin doon na 2 beses binanggit yung wag na wag kayong kakain ng dugo. Dito pala sa binasa natin dito sa Deuteronomio, malinaw na dito na naistanan natin o naitayo natin yung pananampalataya natin na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Kaya yung sinasabi ni Prots na nanalo daw siya. Ngayon, sinabi niya naman kanina na doon sa Marcos, yun yung ginagamit niyang talata, Marcos, na kasama na daw nilinis yung dugo. Sa mga kaibigan natin na kumakain ng dugo, conclusion o haka-haka nyo lang yun. Kasi wala namang binanggit dun ang sabi pa nga ni Prots, hindi na daw kailangan isulat yun kasi marami na daw masusulat. Pero dito sa Levitico, malinaw dito, Prots. Binanggit dito kung ano yung mga nalinis na. Basahin ulit natin, Prots, kung wala bang binanggit dito sa mga nalinis na. Ang kunehong hindi pala yan. Ito pala yun. Mali. Sa gawa tayo. Gawa. Sa gawa 11. Ito pala. Sayang yung oras natin. Di na nga. So, malinaw doon sa nabasa naman natin kanina. Doon sa gawa 11:6, patuloy na yung binabanggit na nilinis na mga hayop, walang ang dugo doon, hindi binanggit ang dugo doon. Thank you. Ayun, thank you po sa sa ating dalawang magaling na debater.